kayo. Welcome to my channel. Ang general love reading na ito ay para po sa inyo. Para po sa mid-month ng July 2024. Kung Libra po ang inyong Venus sign, ang video na to ay para sa inyo. General love reading po ito, kaya hindi po ito resonate sa lahat ng Libra. Libra, feeling ko itong dasan ay past person ninyo na muling bumabalik. Muli po siyang nabuhay para kayo po ay balikan. Magkakaroon po ulit kayo ng bagong connection at collaboration. At pwedeng doon ulit magsimula ang inyong magiging panibagong relasyon. Pwedeng tatanggapin nyo ulit siya dahil nakikita nyo po sa kanya ang ugali po ng isang partner na cooperative, supportive, at maraming mga bagay na compatible po kayo or compatible kayo sa maraming bagay. Kung ano man po yung inyong mga naging past noon ay posibleng tinalikuran mo na or tatalikuran mo na yon at kakalimutan nyo yung mga pagkakamali or yung mga kung sino man yung may mga kasalanan kung bakit kayo nagkahiwalay noon ay kakalimutan nyo na at magkakaroon ulit kayo ng panibagong simula or ipagpapatuloy nyo ang dating sinimulan nyo na. Ipagpapatuloy nyo na ulit. Yan po ang aking nababasa. O tama, magkakaroon po kayo ng bagong simula po. Magkakaroon ng rebirth ang dati ninyong love life na natapos. Malamang ay mahal na mahal mo pa rin yung person, kaya siya po ay babalikan mo. Kakalimutan mo lahat ng hindi magandang nangyari sa pagitan ninyo at ipagpapatuloy nyo ulit, bubuhayin nyo ulit yung dating namatay ninyong relationship. Kung babae po kayo, itong King of Wands po ay meron po siyang quality ng pagiging isang visionary leader. Very confident, malakas, at very charismatic. Ganun po yung dating niya. Pwedeng Aries po ito siya. So, sa iba sa inyo, kung feeling nyo po ay deserve nyo pareho na ipagpatuloy ang dati nyo ng na udlot na relationship, kung feeling ninyo ay deserve po ninyo ang isa't isa, ay pagsikapan nyo lang pareho na mag-work po ang inyong relationship papunta sa positive direction po. At
kayo rin po ang gagawa ng action kung paano mas mapa-improve ang inyong relationship, or dapat talaga na gumawa kayo ng action na dapat mas mag-improve pa ang inyong relationship. Mas lalo kayong maging mas matibay, mas determinado na magkaroon kayo ng stability sa inyong panibagong simula. Panibagong simula para ipagpatuloy ang dati nyo ng sinimulan. Ayun po. Feeling ko yung iba sa inyo ay baka ang inyong partner ay gusto ng mag-settle down na kayo. Pwedeng ganun. Pwedeng gusto ng magpakasal na kayo. Kaso kayo po ay hindi pa sure. Hindi pa kayo sigurado sa inyong mga sarili. Itong card ay nag-a-advise po ito na pag-isipan nyo munang mabuti ang inyong gagawing mga desisyon sa buhay. Kung gusto po ng inyong partner na magpakasal na kayo o maglagay na kayo sa tahimik, ay pag-isipan muna ng mabuti kung hindi pa po kayo sigurado, or pag-isipan muna ng mabuti kung sigurado na ba kayo sa inyong mga sarili. Kung ready na ba kayo na maglagay sa tahimik na pamumuhay. Feeling ko ang iba po kasi sa inyo ay hindi pa po kayo sigurado kung gusto nyo ng makakasama or gusto nyo ng makasama forever ang inyong person. Kaya nagdadalawang isip pa siguro kayo kung papakasalan nyo siya or hindi. Pwedeng ang iba sa inyo naman, kaya ganun ang inyong pakiramdam ay dahil magkalayo po kayo ng lugar. Pwedeng ang inyong partner ay nasa Pilipinas or kayo ay nasa abroad. Or pwedeng baliktad din, kayo ang nasa abroad at ang inyong partner ay nasa Pilipinas. Kaya meron pa po kayong mga agam-agam sa inyong mga sarili. Kung siya na ba talaga ang lalaki o babae na gusto nyo makasama sa habang buhay. Kaya pag-isipan nyo munang mabuti ang mga bagay-bagay bago po kayo gumawa ng action. Kailangan nyo muna ng mental clarity. Dahil may kasabihan po na ang pag-aasawa daw po ay hindi po tulad ng kanin na kapag naisubo mo na ay pwede mong iluwa din. Tama ba yung sinabi ko? Basta parang ganun. Yung pwede mong iluwa kapag napaso ka. Diba? Ganun po yun. So, hindi po ganun yung pag-aasawa. Sa mga singles naman po, itong unang card natin, ang ibig po sabihin nito ay, kayo po ay nagsa-shine. At kayo po ay nag-a-attract po kayo ng romantic connection na gusto ninyo. Yung minamanifest ninyo na klase ng romantic connection ay yun po ang inyong maa-attract dahil po sa inyong charisma at optimism. Ayun po. Tsaka ang iba naman sa inyo ay pwedeng ang inyong matagpuan na magiging partner ay pwedeng makikilala nyo sila sa inyong pagta-travel. Pwedeng mga katrabaho nyo lang po. Pwedeng kapitbahay, schoolmate, classmate. Doon nyo po sila makikilala. At magkakaroon po kayo ng
exciting at punong-puno ng adventure na love life. Ayan. At sa iba naman po na mga singles or ang inyong magiging bagong romantic connection ay mauuwi po sa isang commitment. At sa iba naman po na mga singles po ay pag-aralan niyo po ng mabuti ang mga tao na nag-o-offer sa inyo ng pagmamahal. Kilalanin niyo muna siyang mabuti. Alamin niyo ng mabuti muna kung ano po ang kanilang intensyon, kung gaano po sila kaseryoso sa inyo. O baka kailangan niyo po ay guidance or baka kailangan niyo pong humingi ng guide sa inyong mga mahal sa buhay para makaiwas po kayo sa mga hindi magandang intention sa inyo. Dahil itong card po ay, ang ibig sabihin din po nito ay deceit or panluloko, panlilinlang. Kaya ang iba po sa inyo ay mag-iingat po kayo. Kilalanin niyo muna ng mabuti ang inyong person. Alamin niyo po ng mabuti ang kanilang background. Or kung kailangan niyo po ng advice sa mga mahal niyo sa buhay, ay humingi po kayo ng kanilang mga advice. At syempre po higit sa lahat ay pakinggan niyo po ang inyong inner guidance. At siya rin po ang makakatulong sa inyo para magkaroon po kayo ng tamang choices sa inyong magiging bagong love life. Ayan po. So, sana nagustuhan niyo po itong aking reading ngayon. At paki-like, share, at subscribe po ang aking channel. Maraming salamat. God bless.